marami kami napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Eh, samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo lang Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayong mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. Kaysa maputpunto na karakter nyo nila ang Vietnam. Kaya sabi ni Manong Chavit, piling ko niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong napipitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sinasabihin natin Marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Pagbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako knowing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta. Pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mga pagtitipon. Yung tungkol sa kanyang pagpagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko o kung meron, o aeroplano o kaya kung ano man para sa hakot o kaya yung mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kami ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito Marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon naman po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Kamaynilaan sa November 16, 17, 18. At naghahanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So, marami po yan. So, hindi lang sa Pangasinan yan, iba't ibang mga probinsya, lalo-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyain nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito, ay hindi ko rin po alam yung detalye niyan. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami ko nare-receive ng mga text at nang hihingi ng suporta ng tulong, makarating lamang po sila dito sa Maynila. Dagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi mamasamayin kung sakaling mayroong pagkain na pinadala si Chavit Singson, no? Kasi alam ko may 21, pati yung mga Katoliko at liberal na mga makakaina ay nakakain ng kanyang bus na kanyang na palugay, no? Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi kumbaga sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya merong mga gathering na maraming tao ay nagpapadala siya. So wala naman niyang kulay si Chavit Singson kapag merong mga gathering, meron siyang pinapadala talaga na palugaw, no? And ito lang yung gusto din namin susugan, kasi sa katanungan nga, like you, galing ka sa Surigao, bakit yung mga gusto pumunta sa Metro Manila para sa rally na ito? Because it is only Metro Manila who has not really shown the kind of indignation against corruption na gusto nating makita. In fact, makita nyo sa pinaka-latest Pulse Asia survey na 3% lamang sa Mindanao ang nag-a-approve sa kay Pangulong Bongbong Marcos. And 97% wala na sa either nagdadalawang isip o talagang no na. So 3%. Hindi na kailangan mag-rally ng Mindanao o ng Visayas, but Metro Manila
Coalition Against Corruption dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaha, ang daming nalinggal. Anong uri ba ng tulong ang nakita natin at kahandaan ng pamahalaan? So, it's not just about corruption, it's also about competence of governance. Okay, other question? Okay. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Radyo. Tatanong lang po ako ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa po original copy. Any statement po from PTT Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PTT Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umunay ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PTT Laban? Napaka-gulo na po ng mga official, Lupat na. napakagulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga pinauukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na Sama tayo sasama dun sa, kasi ang panawagan ko talaga, meron po hanggang kayo lumayo sa hindi pa nga umaabot dun eh. Kasi hindi nila yung pinababalik sa sarili ko. May panawagan ganun hanggang dun lang. Pero ano, para sa akin nga, ang panawagan natin ay ang lugar mismo ay ang matanggal. O hindi man matanggal dahil hindi tayo nananawagan para matalsin. Tayo ay nananawagan at nakikiusap na kung maaari para maiwasan ang maraming kaguluhan, step down yung bill po ng nangunguna ay ibigay na po ang kapayapaan. Bumaba siya ng buong puso para maiwasan ang isang maraming kaguluhan. Yun po, hindi po natin pinapansin. Siya po mismo ay mag-step down. Resign. salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Nauunawaan po natin siyempre ang inyong bugso dahil po yan po ay nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo po maigi ito, ha? Ito po ay isang puri ng People's Congress. Tama po ba? Tama. Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba, kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya, if you need a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion, ang dami pa, ilang milyon pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, eh di mabuti. At least nalaman natin. Malinaw na.